Dear Miss Kay, ako nga pala si Carla. Hindi ko ho tunay na pangalan. Ngayong araw ay hayaan niyo kung maihayag sa inyo ang kwento ng buhay ko dito sa channel na ito. Halos 5 taon na rin kaming kasal ni Mike. Pero hanggang ngayon, hindi pa kami nabibiyayaan ng anak. Sabi ng doktor, normal lang naman daw yun. Minsan matagal daw talaga bago magka-baby, lalo na sa lifestyle namin. Seaman si Mike. Nasa barko ng 9 na buwan, uuwi sa akin ng 1 o kaya naman 2 buwan. Tapos aalis na naman. Magiging busy. Ganon ang ikot ng buhay namin mula nang kami ikasal. Ako ang naiiwan dito sa bahay namin sa Cavite. Siya'y naglalakbay sa ibang bansa at kumakayod. Hindi ko masasabi na perfect ang marriage namin. Pero hindi ko rin masasabing pangit ang aming pagsasama. Tahimik lamang talaga kami. Hindi nga kami active sa social media. Ako, masipag ako sa bahay. At meron din akong trabaho. Minsan, nag-online selling din ako. Si Mike naman, laging pagod. Seryoso itong tao. Pero kahit bihira kaming magkasama, bihirang magkausap, mahal ko siya. At alam kong mahal din niya ako dahil ako ang taong pinakasalan niya. Pero nitong huling kontrata niya, may napansin ako. Una, bihira na siyang mag-update. Dati kahit gaano siya ka-busy, nagpapadala siya kahit short message lang. Katulad ng love, gising na ako. Ingat ka dyan ha, miss na kita. Pero ngayon, halos wala na. At kapag nagme-message ako, minsan seen na lang. At minsan hindi na talaga nagre-reply. Pangalawa, nag-iba siya. Noong last na uwi niya, Miss Kay, ramdam ko agad ang panlalamig niya. Hindi naman niya ako sinisigawan. Hindi niya ako inaaway. Pero parang lagi siyang wala sa mood. Pag naglalambing ako, hindi na niya masyadong sinasagot yun. Pag tinatanong ko naman kung may problema ba, ang sagot niya lang, pagod lang ako. Pero ang pinakamatindi, hindi na siya masyadong naghahanap sa akin bilang asawa. Opo, Miss Kay. Umuwi siya na tila hindi nasabik sa akin. May nangyari man sa amin pero 1 beses lang at hindi na naulit yon. At ako, nakakaramdam ng lungkot na hindi ko maipakita sa kanya. Sa isip ko noon, siguro nga stress lang siya. Siguro sadyang napagod sa trabaho. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi. Napilit ko lang pinapaniwalang sarili ko na okay pa kami. Na walang problema. Pero ang totoo, nararamdaman kong unti-unti na siyang lumalayo. Lahat ng ito nagsimulang maging malinaw. Nung araw na pumunta ako sa mall para magbayad. Sa counter, tinanong ako ng cashier kung gusto ko raw bang i-activate ulit yung lumang email ko na nakalink sa account. Naka-register pala yung email na matagal ko nang hindi nabubuksan dahil sa nakalimutan ko yung password. Pag-uwi ko, naisipan ko tong buksan. Nirecover ko. Pag-open ko, nagulat ako. May mga notification ng receipt at e-statement na hindi ko kilala. Hindi ko ginagamit ang email na yon. Kaya nagtataka ako bakit may mga bagong activities. Una kong binuksan, yung isang monthly statement. Nakalagay doon, tuition, amount 18,750. Paid by M. Navarro. At doon ako napatikil. Hindi naman kami nagbabayad ng kahit anong tuition. Sinunod ko ang mga susunod na statements. Pare-pareho, pero iba't ibang buwan. Consistent. Halos magdadalawang taon na. At lahat, galing sa account ni Mike. Parang may malamig na humawak sa batok ko noon, Miss Kay.
Tumingin ako sa dingding ng matagal. Huminga ng malalim, pero hindi ako makahinga ng normal. Sinabi ko sa sarili ko, baka naman para sa pamangkin niya. Baka may tinutulungan lamang siya na kailangan. Pero hindi ganoon si Mike. Hindi siya nagbibigay ng hindi nagsasabi sa akin. At lalo na, hindi siya magbabayad ng libu-libong tuition nang lingid sa kaalaman ko. Pero hindi pa doon natapos. Nakita kong may nakasave na confirmation email ng remittance. Hindi sa pangalan ko, hindi sa nanay niya, hindi sa kahit sinong kamag-anak niya. Ang pangalan, Jelaine Dizon, Maynila. Purpose, allowance. Para kong tinamaan ng matigas na bagay sa dibdib. Allowance? Monthly support? Kanino? Bakit regular? Hindi ko naman kilala yung Jelaine. Hindi ito kaapelyido ng kahit na sino sa pamilya namin. Sinubukan kong i-search sa Facebook pero maraming lumabas. Hanggang sa may nakita akong isang profile. Doon napatingin ako agad. Isang babae na college student, naka-uniform at nakangiti sa harap ng universidad. Third year student siguro, 20 or 22. At ang pinaka nakakatindig ng balahibo, sa mga pictures niya may caption, "Thank you love sa support. Salamat sa pagsuporta mo sa akin mula umpisa ha. See you soon." Hindi niya binanggit ang pangalan. Pero tila nakaramdam ako ng kakaiba. Alam yung instinct ng babae. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Pero bigla kong nanginig. Nanlamig ang aking katawan at ang puso ko, parang pinagsasasaksak mula sa loob. Hindi ako umiyak agad. Sa totoo lang para kong biglang namanhid. Wala akong maramdaman. Nakatulala lang ako sa screen, paulit-ulit binabasa ang pangalan ng babaeng yon. At ang asawa ko. Bigla kong naalala lahat ng rason niya. Pagod lang, walang internet. Walang connection. Busy sa trabaho. May emergency meeting. Huwag mo muna akong kulitin, love. Busy talaga ako eh. Hindi man siya marunong magsinungaling ng maayos. Ang mas masakit, hindi niya man lang sinubukang itago sa ibang email. Ginamit pa niya yung lumang account namin dati. Siguro dahil akala niya hindi ko mabubuksan yon. At ako pala ang pinakahuling taong makakaalam na may iba na siyang buhay. Doon ko unang naramdaman ang unang luha na dumaloy. Pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit, sa hiya, at sa tanong na hindi ko masagot. Ano bang kulang sa akin? Sinubukan kong tawagan si Mike noon pero hindi niya sinasagot. Tinawagan ko ulit, wala. Pag-try ko a third time, na-reject niya. Pinagmasdan ko yung cellphone ko. Doon nagsimulang tumaas ang luha ko ng todong sakit. Hindi ako humihikbi, pero umaagos ng tuloy-tuloy ang luha ko. At sa gitna ng katahimikan ng bahay, may isang pangalang paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko. Jelaine. At sa isang sulok ng puso ko, may kaunting puot na tumubo. Puot na hindi lamang para sa babae, kundi pati na rin para kay Mike. Mabilis lumipas ang mga araw, Miss Kay. Hindi ko nagawang sabihin kay Mike ang nalaman ko. Nasasaktan ako, oo, pero natatakot akong kumprontahin siya. Natatakot ako sa maaari niyang sabihin. Kailangan ko muna ng lakas ng loob dahil bawat araw na lumilipas ay tila ko kandila na unti-unti nang nauupos. Hanggang sa isang araw, hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulala sa harap ng cellphone ko. Pagkatapos kong makita ang mga screenshot na pinadala sa akin ng kaibigan ko. Malinaw ang bawat litrato na nakapost sa account ng babae. Si Mike, nakayakap, nakangiti. Meron pang isa na magkatabi sila sa isang apartment. At ang pinakamasakit, isang caption na hindi ko makalimutan. Thank you, mahal. 2 years down, more to go. 2 taon. Ibig sabihin,
Habang ako'y naghihintay noon, umaasa, nag-iipon para sa future naming dalawa. Meron na pala siyang future kasamang iba. Hindi ko na kayang kimkimin. Nung oras na yun mismo, tumawag ako kay Mike. Nang sumagot siya, hindi na ako nag-hello. Kahit nanginginig ang boses ko, sinabi ko agad na, "Sino siya, Mike?" Kita ko agad sa mukha niya na parang hindi siya nagulat. Para bang matagal na niyang pinaghandaan ang tanong na iyon. "Carla," yun lang ang sinabi niya. At doon pa lang, alam ko na. "Huwag mo akong paikutin. Sino siya?" Sagot ko, "Yung college student na pinapaaral mo." Rinig ko ang pagbuntong hininga niya. Pero hindi na siya nagsinungaling pa. "Carla, ayoko na kasi ng ganito eh." Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. "Ganito?" Ulit ko. "Ano yung ganito, Mike?" "Ako ang asawa mo, Mike. Yung 5 taon nating pagsasama. Yung buhay natin. Yung pangako natin, nakakalimutan mo ba?" Huminga siya ng malalim. Tsaka nagsalita. "Hindi na ako masaya eh." Para akong nadurog sa isang iglap. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung aaminin kung ako'y nasaktan o tatanggapin ko na lang na ito na ang ending na hindi ko hiniling. Ano pa bang hindi ko na ibibigay, Mike, ha? Wala tayong anak pero hindi ko naman yun ginusto eh. Sinubukan naman natin. Tayo naman yun. Hindi ko naman kasalanan lahat. Hindi siya sumagot. At doon ako tuluyang naiyak. "Mahal mo ba siya?" Tanong ko na halos pabulong. Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa ako na mismo ang sumugot para sa kanya. Alam ko na, oo ang sagot mo. "Carla," mahina niyang sabi. "Ayoko na talaga. Ayoko na sabihin araw-araw na okay tayo kahit hindi na. Ayoko na ring saktan ka pa." "Saktan?" Tawa ko kasama ang luha. "Ginawa mo na nga, Mike eh. Paulit-ulit." "Gusto ko nang makipag-iwalay." Diretsong sagot niya. "Matagal ko na tong pinag-isipan. Hindi dahil wala tayong anak pero wala na kasi talagang spark." Parang gumuho bigla ang mundo ko. Wala nang spark? Ganun lang ba talaga kadaling burahin ang 5 taon na pagsasama natin? At ang 7 taon na pagiging magkasintahan natin? Kailan mo balak sabihin sa akin? Paano kung hindi ko pa nalaman ng totoo? Tanong ko. "Pag-uwi ko sana." Sagot niya. At doon ko na-realize, Miss Kay. Tapos na talaga. Wala nang dating pag-aalala, paghingi ng sorry, pagsuyo pag nagkamali, o kahit sana ayusin namin. "Pero Mike, please," sabi ko, kasi hindi ko napigilan yung sarili ko. "Ayusin naman natin to. Huwag mo naman akong iwan ng ganito." "Carla, mas mahirap kasi kung ipipilit pa natin. Wala naman tayong anak, kaya huwag na lang nating pahirapan ang sarili natin." At doon tuluyang sumabog ang dibdib ko. Walang anak. Yun siguro yung pinangahawakan niya para mabilis akong iwan. Kung may anak ako, kung may anak tayo, babalik ka ba? Tanong ko. Natahimik siya. At ang katahimikan na iyon ang pinaka masakit na sagot. At pagkatapos noon, hindi na kami nagkausap. Hindi na niya ako tinawagan. Kahit anong mensahe ko, puro sin. Kahit voice call ko, hindi na niya sinasagot. Hanggang sa, siguro nagsawa ako. Tumigil ako. Siguro, na-realize ko ayoko nang magbukang tanga. Na umaasa sa taong hindi na ako nakikita at hindi na ako mahal. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Siguro mga 4 na buwan na rin ang nakararaan. Nasa trabaho ako nang biglang nag-text ang kaibigan kong si Lori. "Carla, nakita ko si Mike ah.
Nasa Pinas na pala? Para kong inalihan ng lamig sa buong katawan. Hindi man lang siya nagsabi. Pero mas masakit ang sumunod na linya. Hindi siya nagsabi sa'yo, no? Hindi na siya umuwi sa'yo. Doon na yata siya sa lugar ng babae umuwi. Nalaglag ang cellphone ko sa mesa. Tila huminto ang mundo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Parang lahat ng dugo sa katawan ko inalis sa isang iglap. Oo, 4 na buwan nang nakararaan. Pero bakit tila ang sakit malaman na talagang wala ng halaga ang pagsasama naming dalawa. Pag-uwi ko, diretso akong naupo sa kama. Hinintay kong tumawag siya o kahit mag-text, pero wala. Kaya ako na yung nag-dial. 3 beses ko siyang tinawagan bago niya sinagot. At pagsagot niya, hindi man lang siya nagulat. Carla, malamig niyang sabi. Mike, umuwi ka na pala. Narinig ko ang sarili kong boses. Basag, desperado. Oo, 1 linggo na rin. Sagot niya. Ayoko nang pahabain, Carla. Ayoko na ng drama. Drama? Bulong ko. Mike, baka nakakalimutan mo. Asawa mo pa rin ako. Carla naman. Tapos na tayo, diba? Alam mo naman yan. Hindi mo malang inisip na magsabi sa akin na uuwi ka. Bakit pa? Sagot niya. Para saan pa? Para pag-usapan pa? Para pilitan pa natin? Para magpakita ka naman ng respeto? Sigaw ko. Natahimik siya sandali bago muling nagsalita. Carla, ilang beses ko bang sasabihin na wag na nating pahirapan ang sarili natin? Wala naman tayong anak eh, kaya mas madali ito para sa atin. Maging totoo na lang tayo. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo. Hindi ko alam paano ba ako nakahinga. Pero ang alam ko, doon ko na siya tuluyang binitawan. Sige, salamat. Sabi ko, kasi ngayon alam ko, wala na talaga. Sana maging okay ka. Sana maging masaya ka. Yun lang ang sinabi ko at pinaba ko na ang tawag. Hindi ko na siya tinawagan ulit. Hindi ko na siya hinabol. Kasi sa huling linyang yun, hindi na ako ang tahanan niya. At doon nagsimula ang pagising ko sa katotohanang ako na lang ang lumalaban sa aming relasyon. Pagkalipas pa ng halos ilang buwan mula nang tuluyan na akong iwan ni Mike, parang nabura sa labi ko ang ngiti. Napakatahimik ng bahay. Napakabigat. Wala nang tawag, wala nang mensahe, wala nang kahit anong senyales na babalik pa siya. Minsan nga naiisip ko baka ako siguro yung mali. Pero paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung sinabi niyang, wala naman tayong anak, Carla. Huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Parang sinusuntok ako sa dibdib ko tuwing maaalala ko yun. Hanggang sa sinubukan ko na rin bumalik sa normal. Pumasok ako sa trabaho, uuwi, matutulog agad. Pero kahit anong pilit ko, may kulang pa rin. Ang hirap tanggapin na ang 5 taon naming pagsasama, tinapos lang niya sa isang tawag. At sa isang babaeng halos kasing edad lang ng pamangkin ko. Maulan nung araw na yon. Hapon. Galing ako sa grocery dahil kailangan kong punuin ang ref para daw may pakinabang naman ang buhay ko. Yun ang sabi ng kapatid ko. Paglabas ko ng grocery noon, nagmamadali akong maglakad papunta sa may jeep. Nang may biglang huminto ng motor sa kanan ko. Carla! Napalingon ako. At doon ko siya nakita. Si Paulo, ang kaibigan ni Mike. Naka-helmet siya pero kita ko agad yung mata niya, yung seryosong tingin niya. Paulo? Halos nabulol pa ako. Hindi ko kasi inaasahang makikita ko siya roon. Uy, kumusta? Kakauwi ko lang din. Nagtatrabaho kasi to sa abroad. Ngumiti siya. Medyo nahihiya pa sa akin.
Sumakay ka na habang di pa umuulan. Hatid na kita sa inyo. Sabi pa niya na parang natural lang. Umiling naman ako agad. Nako, hindi na, nakakahiya naman. Magji-jeep na lang ako. Carla, tumigil siya sandali. Sige na, ako na nga itong nag-i-insist eh. Huwag mo naman akong ipahiya. Sabi pa niya, kaya naman sumakay na ako. Napilitan na ako dahil sa kulit niya. Habang nagmamaneho siya, nagkakwentuhan kami. Chillax lang ang drive niya. Hindi mabilis. Binabaybay namin ang tahimik naming barangay. Alam ko yung nangyari sa inyo. Tungkol sa inyo ni Mike. Napahinto ako. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ko alam kung galing sa hangin o dahil ba sa biglaang pagbanggit niya kay Mike. Sinabi ba niya? Tanong ko. May panginginig pa sa boses. Umiling si Paolo. Hindi naman. Ako mismo nagtanong sa kanya. Nakita ko kasi na may iba na yata siya. Sabi niya. Yun nga, tapos na raw kayong dalawa. Parang may humila sa tuhod ko pababa. Mabuti na lang at nahawakan kong strap ng bag ko. Kundi, baka nalaglag na talaga ako sa gilid ng kalsada. Pagdating sa bahay, agad siyang bumaba ng motor at kinuha ang mga dala ko. Ako na dyan, sabi niya. Hindi na, Paulo. Sobra-sobra na, nakakahiya naman. Umiling siya. Huwag ka nang mahiya, Carla. Pagpasok namin sa loob, mabilis niyang binaba ang mga grocery sa mesa. Bumuntong hininga siya na parang kanina pa niya gustong magsalita pero pinipigilan lang. Carla, hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero napalunok ako. Pero hindi ka dapat niya tinrato ng ganun. May kung anong kirot sa dibdib ko. Paulo, hindi kita pinipilit magsalita, Carla. Pero kung kailangan mo ng kasama, sabihin mo lang ako o sabihan mo lang ako. Kahit sa labas ako maupo buong gabi basta hindi ka mag-isa. Napahawak ako sa upuan. Ramdam ko ang ilang buwan ng kinikimkim kong sakit na para bang biglang sumabog. Umiyak ako. Hindi yung hikbi lang. Talagang iyak. Yung iyak na tila nilabas ko lahat ng sakit sa dibdib ko. At si Paulo, hindi niya ako nilapitan ng bigla. Hindi niya ako niyakap. Umupo lang siya sa gilid na may tamang distansya. Patawad. Bulong ko. Bakit ka humihingi ng tawad? Kasi ang hina ko. Ang tanga ko. 5 taon. Tapos, pinagpalit niya lang ako sa mas bata. Mas maganda. Alam mo, Carla, hindi kasalanan ng magmahal. Pero kasalanan ang manakit, lalo na't may asawa siya. Napatingin ako sa kanya. Madilim ang mata niya pero napakakalmado, na tila punong-puno ng malasakit. Noon ko napansin na mas pumayat siya, pero mas define. Siguro dahil na rin sa trabaho niya sa Middle East. Naka-t-shirt siya ng itim, basa pa ang braso dahil sa ulan. Paulo, nung tinawagan ko si Mike para makipag-ayos, napahinto ako. Ayaw na niya talaga. Ayaw na niyang bumalik. Hindi mo kasalanan kung ayaw niyang makita yung halaga mo. Kung ayaw mo, tama ang ginawa mo. Tama na. Doon ko napansin na nakatitig siya sa akin. Salamat. Bulong ko. Tumayo siya para umalis na sana. Pero bigla pa siyang nagsalita. Kung kailangan mo ko, tumawag ka lang. Kahit anong oras. Paulo, bukas, kape tayo. Para naman may makausap ako. Ngumiti siya. Oo naman. Para saan pa bang pagkakaibigan nating tatlo? At bago siya tumalikod, narinig ko yung mahina niyang pagbulong. Hindi ko alam kung para sa sarili niya o para sa akin. Basta narinig ko. Hindi ko hahayaang masaktan ko ulit. At doon nagsimula ang unti-unting paglapit namin. Hindi minadali, hindi pinilit,
Pero malinaw, si Paulo ang unang taong nagpakita ng tunay na malasakit nung oras na bumagsak ako. Nung oras na iniwan ako ni Mike. Pagkalipas ng ilang buwan, halos 1 taon na rin mula nang iwan ako ni Mike. Unti-unti ring nawala ang sakit. Hindi dahil nakalimutan ko na agad si Mike. Hindi ganon kadali yun. Pero dahil may isang taong hindi bumitaw sa mga araw na halos ayoko nang bumangon. Si Paulo. Naging routine na namin na magkita, magkape tuwing Sabado. Minsan hinahatid niya ako sa trabaho. Minsan dumadaan lang siya sa bahay para kumustahin ako. Hindi siya nambubulalas, hindi siya nagmamadali, at hindi rin siya nagtatanong ng mga bagay na alam niyang hindi ko pa kayang sagutin. May mga araw na tahimik lang kami, pero yung katahimikan na hindi nakakailang. At doon ko naramdaman kung paano ako dahan-dahan na napalapit sa kanya. Hindi niya ako binobola. Ang meron lang siya, oras, pag-aalaga at respeto. At yun, ang unti-unting bumuo ng pader na matagal lang nawasak sa loob ko. Isang hapon habang nasa likod ako ng bahay, dumating si Paulo. May dalang bulaklak na sunflower. Para saan yan? Tanong ko. Di para sa'yo. Sagot niya sabay abot. Sabi nila, bagay daw ang sunflower sa mga bagong simula. Napangiti ako kahit ayokong ngumiti. Nililigawan mo ba ako, Paulo, ha? Hindi siya nagsalita agad. Uminom lang siya ng tubig. Tumingin sa baba, tsaka muling tumingin sa akin. Paano kung sabihin kong oo? Natigilan ako. Kahit ilang buwan na siyang laging nandyan, iba pa rin pala ang marinig mismo sa kanya. Parang may humaplos sa puso ko na ilang buwan nang nanlalamig. Pero dagdag niya, hindi pa kita pinipilit. Hinihintay lang kita. Kung handa ka na, di nandito lang ako. Kung hindi pa, nandito lang din ako. Napayuko ako. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil natatabunan ako ng isang klase ng kabutihan na hindi ko pa matanggap ng buo. Hindi pa ako sigurado. Hindi pa ako magaling. Hindi ko alam kung pwede pa akong magmahal ulit ng totoo. Pero alam ko ang isang bagay. Hindi ako takot pag siya ang kasama ko. Lumipas pa ang mga linggo, mas lalong lumalim ang pagkakaibigan namin. Lumalambot ang kalooban ko. Hanggang sa isang gabing hindi ko inaasahan. Maulan noon. Parang gusto talaga akong balikan ang mga alaala ni Mike. Pero hindi ko na siya iniisip gaya ng dati. Hindi na siya parang bagyong pumupunit. Kung tutuusin, parang ulan na lang siya. Meron pero hindi na kayang sirain ang buhay ko. Kumatok si Paulo noon. Pagbukas ko ng pinto, basa pang buhok niya. Naka-jacket at may dalang take-out food. Baka kasi hindi ka pa kumakain, sabi niya. Hindi ako kumibo. Ngumiti lang ako at pinapasok siya. Inihain namin ang pagkain sa mesa, tapos sabay kaming kumain. Tanging patak ng ulan sa bubong ang maririnig noon. Pagkatapos kumain, naupo kami sa sala. Pareho kaming nakatingin sa labas. Sa maliit na patak na dumadaloy sa bintana, nagsalita siya. Carla, mahina niyang tawag. Napatingin ako sa kanya. Seryoso siya. Nakita ko sa kanya ang isang taong hindi sigurado kung pwede na ba niyang ilapit ang sarili niya sa taong ilang buwan nang inaalagaan. Umupo ako paharap sa kanya. Malamig ang aircon pero mainit ang dibdib ko. Paulo, ilang buwan mo na akong sinasamahan. Wala kang hinihingi. Wala kang inaasahan. Pero nandito ka. Hindi ko naman kayang palitan ng 5 taon yun ni Mike. Pero kaya kong alagaan ka sa mga araw na ayaw mong mabuhay. At doon ko napagtanto, ilang buwan na pala akong humihinga dahil sa presensya niya. Lumapit ako ng dahan-dahan sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya gumalaw. Hinintay niya lang ako, katulad ng lagi niyang ginagawa. Kung sasabihin kong, handa na ako, bulong ko.
Doon palang lumuwag ang hawak niya. Para siyang napahinga ng malalim. Parang matagal niyang hinihintay na sabihin ko yun, pero ayaw niya lang akong unahan. Sigurado ka? Sabi niya. Tumango ako. At doon naglapat ang noo namin. Hindi niya ako agad hinalikan. Napapikit lang siya. Hinintay na ako ang gumawa ng unang hakbang. Hanggang sa hinalikan ko siya. Halik na tumagal ng ilang minuto. Walang pagmamadaling nangyari. Halik na parang pasasalamat. Halik na parang pagsuko sa nararamdaman ko na ilang buwan ko na ring pilit tinatago. At nang tuluyan kong maramdaman ang kamay niya sa pisngi ko, doon ako nalusaw. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa kwarto. Basta naramdaman ko ng biski ang init ng katawan niya, ang pag-iingat niya sa bawat galaw, at ang paulit-ulit niyang tanong, sigurado ka na ba? At nung gabing yon, hindi ako umiyak dahil kay Mike. Umiyak ako dahil sa sarap. Na may taong tinuruan ako ulit na maging mahalaga. Na kung paano ulit magmahal. At doon, tuluyang may nangyari sa amin ni Paulo. Kinabukasan, nagising ako. Yakap ako ni Paulo na para bang ayaw niyang bitawan ako. Umangat siya nang maramdaman niyang gumalaw ako. Good morning, sabi niya. May ngiting parang bagong araw sa mukha niya. Good morning, sagot ko. Pero ramdam kong namumula pa ang mukha ko. Carla, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahal kita. At doon ako tuluyang naniwala na minsan, kahit gaano kasakit ang kahapon, may mga taong darating para iparamdam na kaya mo pa ring magsimula ulit. At sa unang pagkakataon matapos iwan ako ni Mike, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Pagkalipas ng ilang buwan, naging maayos ang takbo ng buhay ko. Mas maayos kaysa sa inaakala kong magiging posible pagkatapos ng lahat. Si Paulo, mas naging maalaga at mas naging malambing. Araw-araw niya lang akong sinasamahan, kinukumusta, hanggang sa maramdaman kong buo na ulit ako, na naging masaya ulit ako. Totoong masaya. Lumipas pa ang taon, naging maayos ang relasyong meron kami ni Paulo. Hanggang isang araw, lumabas ang pangalan ni Mike sa screen ng cellphone ko. Tumatawag siya sa messenger. Parang nag-freeze ako. 2 taon na hindi siya nagparamdam pagkatapos siyang piliin ng babae niya. Kaya nagulat ako nung makita ko ang pangalan niya. Pero pagkatapos ng lahat ng yun, bigla siyang tatawag sa akin. Hindi ko agad yun sinagot. Tumingin ako nun kay Paulo na kasalukuyang inaayos ang sofa at nag-aayos ng mga sinampay. Nang mapansin niya akong nakatulala, nilapitan niya ako. Ayos ka lang? Si Mike? Mahingina niyang tanong nung makita ang cellphone ko. Tumango ako. Hindi siya nag-react. Hindi naman siya nagalit. Hindi nga nagselos. Hinawakan niya lang ang kamay ko. Kaya mo yan, sabi niya. Pero kung ayaw mo pang sagutin, edi huwag. At doon ko na-realize kung gaano kakaiba si Paulo. Hindi niya kailanman kinontrol ang mga desisyon ko. Hindi niya ako binilanggo sa trauma ko. Huminga ako ng malalim at sinagot ko ang tawag. Carla. Boses pa lang ni Mike, ramdam ko na yung bigat. Anong kailangan mo? Tanong ko ng diretsyo. Pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap na tayo, Mike. Sabihin mo na lang. Narinig ko ang isang malalim na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Uuwi ako dyan, sabi niya. Huwag ka nang mag-abala. Sagot ko agad. Hindi mo kailangang puntahan dito. Carla, sandali nga, Mike. Iniwan ka ba ng babae mo? Hindi siya nakapagsalita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Sakit ba o tuwa? Parang nanunood lang ako ng pelikula tungkol sa ibang tao. Sinabi niya na pagka-graduate ng babae, umalis to at iniwan siya. Ang tanga ko, Carla.
Ang tanga ko, hindi ba? Hindi ko siya sinagot sa sinabi niya. Tapos nagpatuloy siya. Narealize ko, ikaw yung sinayang ko. Ikaw yung mahal ko. Ikaw yung tumigil ka na, Mike. Natahimik siya sa kabilang linya. Hindi ko siya pinagsalitaan ng masama. Hindi ko siya binastos. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sinabi ko na, Mike, alam mo kung anong naging paghihirap ko nung iniwan mo ko. Ilang gabi akong umiyak, nagmamakaawa sa'yo, nagtatanong kung ano bang kulang sa akin. Pero ikaw yung bumitaw. Ikaw yung pumili ng gusto mong tahakin. Carla, kaya nga nagsisisi ako eh. Kaya nga ako humihingi sa'yo ngayon ng second chance. Pero Mike, hindi na pwede. Hindi na pwede ang gusto mo. Narinig ko ang parang pagigpit ng pagkagat niya sa labi. Gusto ko mang maawa, hindi na pwede. Hindi na ako yung babaeng iniwan niya noon. Wala man tayong anak, pwede pa rin naman nating ayusin, di ba? Yan ang sinabi mo noon, di ba? Wala naman tayong anak, huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Napipi siya. Ngayon, Mike, ako na ang nagsasabi sa'yo niyan. Pagkababa ko ng tawag, tahimik lamang ako. Hindi ako umiiyak. Hindi na ako nanginginig. Wala na yung takot sa puso ko. Parang nagsara na sa wakas ang pinto para kay Mike. Lumapit si Paulo ng dahan-dahan. Parang tinitiyak kung ayos lang ako. Ayos ka lang. Ngumiti ako. Totoong ngiti. Oo naman. Sagot ko. Tapos na talaga. At doon niya ako niyakap. Hindi yung yakap ng lalaking nanalo, pero yakap ng lalaking nandito kahit natalo ako noon. Yakap ng lalaking naghintay hanggang gumaling ako. Yakap ng lalaking hindi ako iniwan nung panahong basag na basag ako. Lumipas pa ang malinggo at tuluyan ng tumigil ang pagpaparamdam ni Mike. Hindi na siya tumawag ulit. Para kaming dalawang taong nagdaan sa parehong tulay, pero naglakad patungo sa magkaibang direksyon. Hindi ko siya kinamumuhian. Pero hindi ko na rin kasi siya mahal. Lumapit ako kay Paulo at hinawakan ang mukha nito. Salamat, Paulo ah. Niyakap niya ako. Punong-puno ng paggalang. At sa yakap na yon, walang kirot, walang lungkot, wala nang Mike sa isip ko. Ang meron na lamang ay kami. Ako at si Pao. Dalawang taong dumaan sa sakit, ngunit natagpuan ang isa't isa nang hindi sinasadya. At doon ko naramdaman na sa wakas, masaya na ulit ang puso ko. At this time, hindi na siya pansamantala. Hindi na siya pahinga. Si Paulo na, ang bagong tahanan ko. Sa ngayon, Miss Kay, buntis na po ako ng 6 na buwan. Masayang masaya ako dahil mabubuo na ang pamilya na meron kami ni Paulo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat Miss Kay sa pag-share ng aking story.